appealable to the Court of Appeals. When the Court of Appeals makes a mistake, it is appealable to the Supreme Court. If the Supreme Court makes a mistake, it becomes part of the law of the land. Ito ang umiiral pong desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon man po tayo o hindi. Kaya nga sinabi ko, kung sino man ang hindi sang-ayon sa posisyong ito, hindi lamang ng presiding officer, pati na rin ng impeachment court. Dahil wala namang umapila o naghahanap ng rekonsiderasyon sa aking pasya at sinabi, may pagkakataon silang iakyat ito sa Korte Suprema dahil justiciable controversy na ito. Depende siyempre sa pagpapasa ng Korte Suprema din, sa palagay ko pwede nang iakit at hinug ito. Bakit ko sinasabi ito? Ang impeachment process ay highly political. Klaro naman po, hindi ba? Na may magkabilang panig na magkaiba ang sinusulong. Pabor o kontra man sa impeachment, pabor o kontra man sa nasasakdal. Hindi ba dapat lamang na kapag natapos ang impeachment, tapos na rin ang gulo, away at bangayan? Ayun nga ho mga kapdit, nitong mga nakaraang araw, muli hong umiinit itong usapin o usap-usapan tungkol sa posibilidad na impeachment laban ho dito kay Vice President Sara Duterte. Pero mga kapdit, tanungin muna ho natin ang milyong-milyong Pilipino na totoo nga ba ho na alam niyo na, tawag ba ng serbisyo o isa na naman hong political noise na gawa-gawa netong mga kongresista, senators, nalituhin, guluhin ho ang suporta ng milyong-milyong Pilipino na nagpaluklok ho dito kay BP Sara. Sa video na ito mga kapatid, hihimayin ho natin kung bakit nananatiling matatag ang suporta ng ating mga kababayan dito kay BP Sara at kung bakit ito ang mga panawagang ito ay tila malayo sa tunay na damdamin ng Pilipino naghahanap ng konkretong trabaho kaysa sa politika. Tsaka mga kapdita, unang-una ho, tignan natin itong track record nitong si BP Sara. Mula sa paglilingkod ho niya dyan sa Davao hanggang sa pagiging Vice President, hindi ba't laging nasa gitna ang aksyon ni Inday mga kapdit, ang mga programang nagdadala ng serbisyo sa mga malalayong lugar at ang kanyang dedikasyon sa edukasyon bilang dating DepEd Secretary ay patuloy o alam niyo na patunay mga kapdit na ang focus niya ay serbisyo, hindi opposition eh. Tsaka noon pa lamang mga kapdit niyang DepEd Secretary, natatandaan niyo ho ba kaya umalis ho siya dyan? Sinabi niya ho kasi na si Martin Luther King at si Saldico, sila ang humahawak ng pondo kung saan mismong yung mga congressman na yan mga ka-update ginigipit ho, iniipit yung budget ng DepEd. Kaya tignan nyo yung nung nagkaroon na ho ng mga ka-update, nagpapatayo na ho ng mga building, elementary, classroom, nasaan ho yung Pangulo? Nasa bulsa na ho niya yung mga pera, bilyon-bilyon na ho na pondo. Pati ho kasi yung DepEd, pati ho yung eskweleng para sa taong bayan, para sa mga kabataan, ginigipit ho ng mga magnanakaw, korap na congressman. Diba? Noon pa lamang ho, nilantad na ho yan ni BP Sara. Pero ano nangyari? Pinagtatawanan ho siya. Pinagtatawanan ho siya. Diba? Pinagmumukha ho siyang katawa-tawa. Pero naging sampal ho yan sa mga, alam niyo na ho, may galit sa kanya. Kasi tingnan ho ninyo yung napatayo ni Bongbong Marcos. Bibilang lamang ho yan sa daliri natin. Hindi ho katulad ng kapanahunan ng kanyang ama na si Duterte, mga kapatid, si former President Rodrigo Duterte. Nasa dugo ho talaga ng Duterte ang totoong pagseserbisyo sa taong bayan. Kaya hindi ho natin maipagkakaila, mga kapatid, na itong suporta ng milyon-milyon Pilipino, pagmamahal sa mga Duterte, ay hanggang ngayon, hanggang 2028 presidential election, hindi ho matatapos. Tingnan ho ninyo, siya ho yung ginigipit ngayon sa impeachment na nangyari. Bakit ito? Kasi nga ho mga kapatid, takot ho itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi nga mga kapatid, wala ho silang kandidato na itatapat sa Duterte. Wala ho silang itatapat. Huwag na ho tayo maging plastic. Kahit sino pa hong itapat nila. Kahit si Risa, si Lenny mga kapatid, hindi ho sila mananalo kay BP Sara. Huwag na ho tayo magpaka-plastic. Kaya ito ho ang ating pag-uusapan, tatalakayin diyan sa mga ipapaliwanag ko na ito si Presiding Officer Chis Escudero. Dito ho yan sa impeachment ni BP Sara at diyan na nangyari nga sa karuguluhan sa Senado. I am date. Right now tayo, pakinggan na ho natin itong mga magiging pahayag, pasabog nitong si Chis Escudero. Pero bago mga update kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lang mo, malaking tulong na. Kaya direct na ho tayo.
Sasagutin natin ilang mga katanungan mula sa mga kaibigan natin sa media, mga kaibigan natin nagpapadala ng text, at gayon din mga kaibigan na nagpapadala ng mga katanungan sa iba't ibang social media platforms namin. Pinili namin na sa pamamagitan ng podcast ito gawin dahil sang-ayon sa Rule 18 ng aming Rules on Impeachment. Hindi maaaring magsalita ang presiding officer o sino mang senator judge, kabilang na ang mga abogado ng prosecutor, ang mga abogado ng respondent Tama. at ang respondent kaugnay sa merits ng kasong ito. Sa pamamagitan ng podcast, mas matitiyak namin na buong ingat naming hindi lalabagin ang provision na yan ng aming rules. Kung kaya, ito ang paraan para masagot namin yung mga katanungan. Ayan mga ka-update, tama naman ho ito nagsasabi ni SP Cheese kung saan hindi na ho pala sa Senate President, kumbaga presiding officer dyan sa impeachment ni BP Sara. Kasi nga, nung inihalal ho siya, niluklok na itong si Win Gatchalian bilang presiding officer, itong si Cheese Escudero, mga ka-update, masaya ho sila yung mga kasama nila sa majority. Pero nagkabutuhan nga dyan na kailangan 16 ho ang, alam nyo na, ang kandidato para sa trial conviction nito si BP Sara, napakamot ulo ho itong mga kasama niya ho sa majority. Kaya itong si Cheese, mga ka-update, parang unpredictable ho talaga itong kanyang galawan. Kumpara naman ho dito kay Win Tililing at dyan kay Tuta Soto at kay Ping Lacson. Mga ka-update, believe din ako sa ginagawa ho niya. Bakit to tayo nagbibili mga kabdite? Kasi mantagin po ninyo yun. Literal na kahit na nakahawak ko siya sa leeg nitong si Lisa Tanas, mga kabdite, sinusunod niya pa rin ho yung constitutional ng ating batas. Yun ho yung nakakabilib. Ha? Kaya tingnan ho natin kung ano pa nga ho yung mga magiging pasiklab nila ho dyan sa Senado. Kasi usaping impeachment ho tayo, mga kabdite, isisingit ho natin ito. Ito hong paborito nyong House Speaker din na Deputy. Ayan, ang update, House Deputy Speaker, Sigarin. Ayan, patungkol ho dito sa impeachment ni BP Sara at dyan sa Senado. Ito, basahin ho natin mga update, singit na ho natin ito. Kapag ang senador ay nakadetain, walang jurisdiction ang Senado sa'yo. Kasi ang may jurisdiction sa'yo ay ang korte. If you're suspended, you cannot perform your duties as a member of the Senate. And I think that goes with being a senator judge. Unang-una ho sa lahat, mga ka-update, tandaan ho natin itong mga senador na binoto ho natin, milyong-milyong Pilipino ho'y nagtiwala, niluklok ho sila dyan, katulad nito si Senator Jinggoy, mga ka-update, si Senator Marcoleta. Kasi nga ho, itong trust ng ating mga kababayan sa kanila, buong buo. Tapos purkit itong nakulong itong si Jinggoy, mga kabdit, itong ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, itong mga nasa House of the Representatives, kasi nga, medyo tagilid ho sila sa nangyayari ngayon. Bakit ho sila naging tagilid, mga kabdit? Kasi nga ho, ayan o, mismong si presiding officer, Cheese Escudero, na ang nagsabi, kailangan ng 16 votes o kailangan ng 16 na senatons para sa conviction talaga ni Sara Duterte. Kaya mga kabdit, ngaw-ngaw na ho sila ng ngaw-ngaw. Ngaw-ngaw na ho sila ng ngaw-ngaw. Ganyan ho talaga mga ka-update pag hindi na pumapabor. Pag hindi ho pumapabor sa kanila. Di ba, nakakahiya ho itong mga nandyan sa House of the Representatives. Pati nga ito si Senator Marcoleta, mantagin po ninyo yun, ginigipit nila. Ganyan ho kawalang hiya yung mga yan. Nagnakaw ho ba yan si Senator Marcoleta, mga ka-update? Tanong ko lang ho sa inyo. Tanong ko yan ho sa inyo. Hindi ho. Tumanggap lang ho ng donasyon sa isang private citizen. Hindi ho yan galing sa ating kaban ng bayan. Private citizen, mga kapdit, ibig sabihin ho niyan, ibig sabihin, isang donasyon o parang pasasalamat sa ginagawang serbisyo na itong si Senator Marcoleta noong congressman pa ho siya. Tsaka yan mga kapdit, sa ano naman ho yan pangangampanya. Kumbaga tulong, hindi ho nakaw. Pero itong si Bongbong Marcos, na mismong si Martin Romualdez, sinabi na nga na ipakukulong niya yung pinsan niya, may nangyayari ho ba? Mantagin po ninyo yung nauna pang i-detain yung mga nagsasabi, naglalantad ng matinding korupsyon nitong gobyerno. Ganyan ho sila kawalang hiya. Di ba? Tuloy ho natin. Ito si Presiding Cheese. Ang hindi lalabag sa Rule 18 ng aming impeachment rules.
Muna natin. Senator, kwento nyo kung paano kayo naging presiding officer. Sang-ayon sa rules ng presiding officer ay pwedeng pagbotohan matapos itong amyendahan noong huling sesyon ng Senado noong Hunyo. So, nagbotohan ng Senado para piliin akong presiding officer. Nag-abstain ako at hindi ako bumoto doon. Kaya ang boto ay 12 lamang para sa akin. Iliwanagin ko tulad ng sinabi ko sa aking opening statement o talumpati na pambungad. Hindi ko ginusto to, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito, pero hindi ko rin tatalikuran ang inaatas na responsibilidad sa akin na tulungan ang Tama. Senado at Impeachment Court na malampasan itong bahaging ito ng kasaysayan ng Senado at Impeachment Court kaugnay sa impeachment complaint laban sa ating ikalawang Pangulo. Hi, I'm Joel. I'm musician. Question lang po. Senator, as a presiding officer, do you feel any pressure right now? Wala. Dahil bahagi lang naman siya ng trabahong pwede gampanan ng isang senador kung maatasan siya bilang isang presiding officer. Hindi naman. Wala namang pressure. Paano nyo tinitiyak na ang bawat ruling at desisyon ng impeachment court ay patas? Lalo na pag may magkakaibang interpretasyon ng konstitusyon at Senate rules. Ang definisyon ng pagiging patas, ika nga, ang definisyon ng justice sa simpleng pananalita sa Ingles ay giving every man his due. Binibigay mo kung ano yung nararapat sa kanya. Yun ang sinisikap kong gawin. Ibigay sa kada partido ang nararapat sa kanila. Subalit may dagdag. At kung ano ang binigay mo sa isang partido, dapat yun din ang gawin mo sa kabila. Kaya nung nabigyan ng pagkakataon, hindi ba magsalita ang prosecution na parang nagkukwento na sila. Sabi ko nga doon, peroration. Hindi na napigilan, nalagay na sa record. So dapat, ang patas at tamang gawin, bigyan mo rin ng pagkakataon yung kabilang panig na magsalita din sa pamamagitan ng pagkakataong binigay sa kabila nung nauna na dahil sa tanong ng isang senator judge. Hi, Christian here, isang pribadong empleyado. Sir Cheese, isang curious question. Sa nirami-rami ng objections at motions, piling nyo ba minsan referee na kayo? Yun naman talaga ang trabaho ng isang presiding officer o judge. Mag-referee sa pagitan ng abogado ng mga partido para matiyak na papangalagaan ng karapatan ng magkabilang panig. Nagsalita si Senator Bam na sana wag masyadong technical para makasagot yung testigo ng diretso. Nagsalita din si Senator Pia. Sabi may rules tayo, may dahilan kung bakit may rules tayo. Yun ang binabalanse, pilit kong binabalanse sa mga pagpapasyang ginagawa ko bilang presiding officer na matitiyak ko na kung ano man ang pagtratong binigay ko sa prosecution, yun din ang pagtratong dapat ibigay sa respondent upang pantay na pagkakataon ng binigay mo para Tama. ipresenta nila yung kanilang ebidensya at yung kasong gusto nilang mapanood at makita ng ating mga kababayan. Ano ang tugon nyo sa mga punas ng minority at sa petisyon na kumakwestiyon sa legalidad ng pagiging presiding officer mo sa trial? Karapatan po nila yan at mas maganda ngang iakyat nila sa Korte Suprema upang mapagpasyahan ng may buong linaw para sa hindi malayong hinaharap o sa hinaharap kung mangyari man ito muli. May gabay na tayo kung pwede nga ba o hindi yan at hindi na natin pag-aawayan pang muli ito. Napagkasunduan niyo po ba ang conviction threshold ng 16 votes sa ibang senador? Posible bang mabago ito? Hindi namin pinagkasunduan. Hindi ko pinagpapaalam ang aking anuman ang sasabihin ko, ang talumpating bibigay ko. Ayun mga kapdita. Dito mga kapdita, maganda ho yung naging desisyon na ito si Chis Escudero na yun nga wala ho siyang sinasabihan kung ano ang magiging desisyon niya. Lalo na mga kapdita, pagkakaalam mo ng milyon-milyon Pilipino, pabor na ho siya dyan sa majority. Dahil nga ba kakabdit, biglaan ho yung paglipat niya. Naging ugong-ugong nga ho yung paglipat niya dyan sa majority kasi nga ho, sinasakal ho siya. Alam niyo na kung sino yung si Kokak. Diba? Kaya mga kapdit, hintayin ho natin na kung ano pa yung mga magiging pasabog nito si Chis Escudero dyan sa impeachment ni Bibi Sara. Hindi naman ang ibang senador. Hindi naman sila nagpapaalam sa akin ang sasabihin nila bago nila sabihin. Subalit may nakausap akong ilang mga senador kaugnay dito at sang-ayon sila sa aking posisyon. Sa katunayan, liliwanagin ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon. Ano ba ang sitwasyon ng Senado sa ngayon? Merong 21 senador, 2 ang nakapiit, ang isa ay hindi matagpuan. Yung kaso sa Bayan versus Zamora, klaro't maliwanag na 23 lamang ang senador dahil si dating Vice President, dating President, dating Senator Gloria Macapagal Arroyo ay nahalal bilang Vice President noong 1998. So klarong 23 lang. Walang nakapiit, walang nawawala, walang nagtatago. Klarong 23 lang. Pero ang sinabi ng Korte Suprema, sa pagratipika lamang ng isang tratado,
tratado. Ang bilang pa rin na dapat sundin ay 24, hindi magiging 23 dahil ang nakalagay sa pagratifika ng tratado ay 23 senators. Lalo pa siguro kaya kung impeachment ang pag-uusapan, na karapatan ng isang tao ang pinag-uusapan, hindi lamang karapatan ng isang tao, mandatong binigay sa kanya ng milyon nating mga kababayan. Mas dapat siguro na maging stricto tayo tulad ng sa pagratifika sa mga tratado. Gaya ng sinabi ko, ito ang kasalukuyang batas na umiiral. Naalala ko yung aking professor sa constitutional law, the late former Professor Perfecto Fernandez. Sabi niya sa amin, when the trial court makes a mistake, it is appealable to the Court of Appeals. When the Court of Appeals makes a mistake, it is appealable to the Supreme Court. If the Supreme Court makes a mistake, it becomes part of the law of the land. Ito ang umiiral pong desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon man po tayo o hindi. Kaya nga sinabi ko, kung sino man ang hindi sang-ayon sa posisyong ito, hindi lamang ng presiding officer, pati na rin ng impeachment court. Dahil wala namang umapila o naghahanap ng rekonsiderasyon sa aking pasya at sinabi, may pagkakataon silang iakyat ito sa Korte Suprema dahil justiciable controversy na ito. Depende siyempre sa pagpapasa ng Korte Suprema din, sa palagay ko ay pwede nang iakyat at hinug ito. Bakit ko sinasabi ito? Ang impeachment process ay highly political. Klaro naman po, hindi ba? Na may magkabilang panig na magkaiba ang sinusulong. Pabor o kontra man sa impeachment, pabor o kontra man sa nasasakdal. Hindi ba dapat lamang na kapag natapos ang impeachment, tapos na rin ang gulo, away at bangayan? Impeachment ang proseso para tumuldok dito sa prosesong ito. Ang pangit naman at ang lungkot, kung matapos namin magdesisyon na may 14 o 15 boto, dun pa lamang mag-aaway-away uli, ay convicted, ay acquitted, dahil magkaiba sila ng pananaw. Sana kung sakasakali, mapagpasahan ito ng Korte Suprema kung may aakyat man sa Korte Suprema, bago pa man magkaroon ng pinal na kapasahan ng Senado, para hindi na tayo magsimula muli sa pinagsimula natin, na may gulo, may away, at may bangayan. Sana ito impeachment process, sino man ang manalo, sino man ang magwagi, maging tuldok na, kaugnay sa bangayan, away, hindi pagkakaunawaan, at mga akusasyon laban kanino man, upang ito'y mapaliwanag, mabigyang linaw, at makita rin ng ating mga kababayan. Hi Sen! I'm Chelsea and I'm a student. Curious lang po ako, mainit po ba yung suot niyo na robe? Actually, mainit doon. Pinalakasan ko yung aircon ilang beses na dahil makapal yung robe na nakuha. Itong impeachment robe na ito, binili pa ito para sa nakarang impeachment noong 2025. Senate President pa ako nung in-order namin yung mga robe na yan. Konting dagdag na lang para dun sa mga bagong senador na pumasok noong 2025 na hindi bahagi noong nakaraang kongreso ang binili ng Senado para sa mga impeachment senator judges. Anong klaseng mga tanong po ang pwedeng itanong ng mga senador na pinapayagan ng rules? Ano ang ipinaalala niyo sa kanila? Hindi ko kinausap ang bawat senador kaugnay sa pwede o hindi nila pwedeng tanungin. Hindi naman yata tama yon. Hindi naman ako primus inter pares o una sa magkakaparehas. Pare-pareho kaming senator judge, nagkataon lamang na nagpe-preside ako, pero hindi para sa akin diktahan kung anong pwede at hindi nila pwedeng tanungin. Subalit, kapag ito ay medyo tumatawid na sa pwede at hindi pwede, pwede lamang ako magpaalala na sana hanggat maaari iwasan yun. Sa ilalim kasi ng korte, ng impeachment court man o regular na korte, ang ebidensya ay dapat pinepresenta sa pamamagitan ng mga testigo, hindi sa pamamagitan ng mga abogado. Yung mga fact at yung mga law dapat ipalabas sa pamamagitan ng testigo, hindi sa pamamagitan ng argumento ng abogado. Pero hindi ko pa rin pwedeng pigilan yung tanong, pero pwede kong pigilan yung abogadong sumagot kung ito'y lalabag dun sa pamantayan at panuntunan na yon. Sa mga nagdaang impeachment trials, nagkaroon din ba ng limitasyon o demarcation sa pagtatanong ng senator judges? Kung maalala ko, meron din. Pero hindi pinigilan yung mga senador talaga, pinaalalahanan lamang sila. Dahil may buong laya ang bawat senator judge. Tulad lamang ng presiding officer na may buong laya magtanong, na ipukol kung ano man ang katanungan nila sa abogado man o sa testigo. Pantay-pantay po lamang kami at tigi-tigi sa kaming boto pagdating sa pagpapasya kung i-convict o i-acquit ang nasasakdal. Pagpapaalala lamang po ang pwede kong gawin at hindi pagbabawal sa tanong na pwedeng ipokol ng sinumang senator judge. Hi, hello po. I'm Dan. I'm a student. And gananoon ta ko may mutana kay niingon man si Senator Pia na sige siya na ni-stiff neck daw siya sige tanaw sa screen. So ang akong pangutana is if nanabay monitor po. By Monday, dapat nakalagay na ng monitor sa ibaba ng lamesa ng mga prosecution at saka respondent. Kumbaga nandito. Para makita ng mga nakaupo sa first row. Alalahanin ninyo, ang Senado nakaharap lahat yan sa rostrum o sa podium. Kaya yung mga TV, nakaharap lahat ng paganon sa prosecution at saka sa respondent. Dahil binaliktad namin yung arrangement, nakaharap sila sa testigo at sa counsel for prosecutors and respondents, yung mga TV hindi na akma sa kanila, na nakatutok talaga sa kanila.
At the rate we are going, ano ang nakikita niyong timeline considering as well the number of witnesses on the list? Sabi ko nga sa trial kahapon, binigyan ko ng pag-asa si Senator Bam. Tingin ko parang diesel ito. Parang diesel na makina, ika nga na kailangan mo ng uminit. Ano mang bagong proseso, bagong trial, syempre nagsasanay pa ang magkabilang panig, nagsasanay pa ang mga senator judges. So ang simula talaga nito ay nangangapa pa ang ilan, kabilang na ako. Medyo may kabagalan talaga sa simula. Pero inaasahan ko na sa mga darating na linggo, mas bibilis na ito dahil masasanay na yung counsel for the prosecutors, yung panel of prosecutors sa parte ng Kamara, at gayon din yung mga counsel for respondents, kabilang na yung mga senator judges at ako at si Senate President Win. So mas bibilis ito ng konti sa mga susunod na araw at linggo. Sana po unawain ninyo, pero mas mabilis na po ang takbo ng impeachment nang hindi naman po minamadali yung proseso. Para sa akin, tinataya ko na sana matapos ito bago mag-Nobyembre o Disyembre. Pero hindi ko kaya magsalita ng patapos. Depende yan sa ebidensyang naisipresenta ng magkabilang panig. Sa kabila ng listahang binigay ng magkabilang panig, pwede pa rin sila magpresenta ng panibagong testigong wala sa listahan nila. Kung hindi yun available nung binigay nila yung listahan, at basta't bibigyan nila ng 5 araw yung magkabilang panig para alamin kung sino yung testigong yon, para makapaghanda sila na i-cross-examine yung bagong testigo o surprise witness na ipepresenta ng sino mang panig. Hi, I'm Nico, an accountant. Tanong ko lang, Sen, pag humahaba ba ang session, nagpapa-popcorn? Bawal kumain sa plenaryo. Sa katunayan, bawal din nga daw ang tubig nung nagdaang impeachment dahil baka daw may mambato gamit yung mga bote. Nagbigay kami ng tubig ng may buong tiwala dahil yung tubig yata ang binigay namin nakalagay sa bote, hindi nakalagay sa plastic eh. Hi, ako di ay si Kyle Mangubat, usa ka estudyante ug naara ko tani pangutana sen. Nabandayan na ako nga dugay na kaayo muwa makatindog sa imong lingkuranan. Dabang may jingle break. Nung Miyerkules ko lang naisipan yon dahil napansin ko ang hirap magpigil ng tawag ng pangailangan. Ika nga. Gayon din sa mga counsel for the parties. Dahil yung mga senador sa baba, yung mga senator judges, labas-masok naman silang pwede. Pero sa party ko, sa party ni SP Win, sa party ng mga counsel for the parties ay tila hindi. Kaya ginusto ko nga sanang magkaroon ng break sa gitna para sa call of nature, ika nga. Subalit nung Miyerkules, nung ginawa ko yon, nagpasya na yung prosecution na hindi na lamang magpatuloy sa bago nilang testigo. Kung kaya't hindi na lang break, nag-adjourn na lamang kami. Anong mga aral mula sa mga nakaraang impeachment cases ang maaari magsilbing gabay sa Senado upang mas maging maayos at malinaw ang proseso? Hindi lamang mga desisyon ng Korte Suprema, hindi lamang rules ng Senado sa impeachment, hindi lamang rules of court na may subletory application, pero pati yung mga precedents o mga rulings ng mga nakaraang presiding officer ng Senado sa isang impeachment complaint ang basihan po ng aming mga pagpapasya dahil tinuturing na bahagi yon ng kasaysayan at ng legal precedent ng impeachment. So malaki po na itutulong niya sa amin na hindi na namin kailangan mag-imbento pa muli. Ika nga, we don't have to reinvent the wheel. Pwede namin kopyahin lamang yung mga nauna ng ginawa para maging maayos, mabilis, at patas ang impeachment trial na isinasagawa po namin sa ngayon. Hi, ako si M, isang nanay. Tanong ko lang, Sen, tubig lang ba ang pwedeng mainom sa Senado? Hindi naman. May mga nagkakape, may mga nagtsatsa at depende kung anong ilalagay sa water tumbler ng mga senador na laman. Soft drinks man, juice man, iced tea man, nasa sa kanila yon. Pero ako tubig lang. Hindi pa nga masyado maraming tubig kasi nga baka mamaya maihi ako mahirap tumayo nang hindi pa nagbe-break o nagre-recess ang Senado. Ano sa tingin nyo ang pinakamalaking hamon bilang presiding officer ng impeachment trial? Siguro na mapanatili, orderly, mapayapa at maayos yung proceedings dahil tinitiyak ko, darating yung panahon na magkakainitan ng magkabilang panig. Darating ang panahon, hindi lamang initan, hindi pagkakaunawaan ang ilan sa mga senator judges tulad lamang ng mga ordinaryong sesyon namin sa Senado at mga nagdaang impeachment cases. Nagkaroon pa nga ng walkout yung isang dating impeachment kung maalala po ninyo sa ating kasaysayan. Susubukan po naming iwasan yon at yun ang hamon na kinakaharap siguro, hindi lamang ko bilang presiding officer, pero ng bawat senator judge. Dahil tulad ng sinabi ko, hindi naman po ako primus inter pares o una sa mga magkakapantay. Pare-pareho lamang po kaming senator judges. At ang hamon sa amin ay tiyakin na itong prosesong ito ay matatapos ng maayos, matiwasay, at hindi lamang magiging parehas, pero mukhang parehas. We should not only be impartial, but we should also give the impression and appearance that it is impartial. Hindi po maaaring impartialan lang. Dapat mukha at totoong impartial ang impeachment court.
Paano pagsasabayan ng Senado ang impeachment trial at ang regular legislative work pagkatapos ng SONA? May posibilidad bang baguhin ang schedule at may mga mungkahi ba kayong adjustments? Hindi ko po desisyon yan. Desisyon po yan ni Senate President Win Gatchalian. Dahil hindi na po saklaw yan ng pwedeng gampanang tungkulin ng presiding officer ng impeachment. Pero pinanukala ko na po sa kanila. Ikonsidera na gawing umaga ang impeachment trial 9 o 10 o'clock man hanggang 2 o'clock ng hapon o 4-5 oras at ang sesyon ay 3 o'clock o alas 4 hanggang matapos na kami. Bakit? Dahil papasok na rin ang panukalang budget para sa taong 2027. Kailangan mag-conduct ng hearings ng Senado. So habang wala pang ginagawa sa plenaryo, pwedeng suspindihin ang sesyon, suspindihin ang rules para makapag-hearing yung ilang mga komite kaugnay ng budget o kaugnay ng ibang panukalang batas habang nagsesesyon ng Senado kung mga talumpati lang naman ang ide-deliver at wala namang botohan na mangyayari. Pangalawa, mababakante nito ang buong araw ng Webes. So Monday to Wednesday lang po yun, tulad niyon, para sa mga hearing din na kailangan isagawa ng iba't ibang komite. Dahil impeachment ay isa lamang po sa mga trabaho ng Senado at patuloy pa rin yung trabaho po namin bilang mga senador na pag-usapan, pagbotohan at magpasa ng mga makakabuluhang panukalang batas na makakatulong sa ating mga kababayan. Kabilang na po yung taunang budget na pinakamahalagang batas na dapat ipasa ng Kongreso kada taon. Pero hindi ko po decision yun. Suggestion lang yun. Ano ang inyong pinagtutunan ng pansin sa Senado habang nagpapatuloy ang impeachment trial? Hiningan kaming lahat ni Senate President Win Gatchalian ng mga priority bills upang sa gayon yun ang tututukan niya na mapasa sa pagbubukas muli ng Senado matapos ang SONA. Inaasahan ko na yun yung magiging pangunahing tututukan ng Senado. Hindi lamang ako, pati ibang mga senador dahil ang listahan ito ay nanggaling hindi lamang sa isa, kung hindi galing sa lahat. Hello, ako Gilles Jose. I'm a student. Gusto ko lang mabalaan kung pwede ba mag-absent ang mga senador during the impeachment trial. Pwede. Kung talagang kinakailangan at kung hindi talaga may iwasan, parang sesyon din naman yan. Dapat mag-attend ng sesyon, dapat mag-attend ng trial, subalit kung may sakit, may karamdaman, hindi umabot, may magandang dahilan, pwede dahil court of record ang impeachment court. Parang korte rin yung ordinary na may rolyo. So lahat ng pinag-usapan sa hearing na mismo, pwede mong basahin o panoorin gamit ang records ng Senado. Magkano nagastos ng Senado sa unang linggo ng impeachment trial kasama ang logistics at security? Si Senate President Win Gatchalian po ang dapat na makaalam po nito. Subalit, ang kaya ko lang siguro sagutin na ito, hindi kami nagdagdag ng tao, hindi kami nagdagdag ng security, wala kaming biniling bagong lamesa. Alam ko, galing lamang sa bodega ng Senado yung ginagamit na lamesa ng counsel for both parties. Yung witness box, ginawa yan nung panahon ko pa bilang Senate President, bilang paghahanda nung impeachment dapat nung 2025. Kung meron man, yung aircon nakabukas pa rin sa Senado kahit may impeachment o wala, kahit may sesyon o wala. So walang dagdag sa utilities. Siguro may dagdag man sa utility, sa tubig dahil mas maraming gumagamit ng banyo, pero walang ganong kalaking dagdag sa gastusin ng Senado itong impeachment trial. Mas maraming oras lang na ginugugol ang mga senador sa Senado bilang impeachment court. Dahil ngayon dapat recess po kami. Pero imbis na recess, nandun po kami nagtatrabaho bilang senator judges. Yun lang po siguro ang pagkakaiba. At wala rin pong dagdag sa sweldo namin kahit na may dagdag na trabaho. Hello, I'm Zina. Nagtatrabaho ko sa isang BPO company. Question lang, Senator. Bilang ordinaryong mamamayan, anong mapapala namin sa impeachment trial? Pinapatunayan at pinapakita kasi nito na tumatakbo, umuubra yung demokrasya natin sa ating bansa, na sa dulo magbebenepisyo dapat ang bawat Pilipino. Dahil sino ba naman ang gustong manirahan o mabuhay sa isang bansang may diktadurya? Buhay ang demokrasya sa ating bansa at ito ang pinapakita at pinapatunayan natin sa pamamagitan ng prosesong ito. Yun marahil ang pinaka pwedeng maibigay ng prosesong ito sa ating mga kababayan. Ano ang mensahe nyo sa publiko na umaasang magiging maayos at makatarungan ang buong proseso? Sa abot po na aking makakaya, bilang presiding officer at bilang isang senator judge, isa sa 24, sisikapin ko po palagi na maging maayos, patas, parehas, at magagawad ng katarungan ito sa lahat ng partido sa kasong ito, prosecution man o respondent man. At natatapusin namin ito at hindi iiwanang bitin. Dapat lamang po na kung ano man ang sinimulan ay dapat tapusin. At sana ito nga binalikat naming prosesong ito ng impeachment ay tunay na tapusin ng Senado bilang impeachment court, hindi mabitin. Kung ano man ang konklusyon, sino man ang mapaboran nito, sino man ang masaktan, sana tanggapin na magkabilang panig, unawain at maunawaan dahil ginagampanan lamang po ng Senado ang aming trabaho nang walang dapat kinikilingan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng padala ng katanungan sa pamamagitan ng message, sa pamamagitan ng social media accounts namin at sa pamamagitan ng mga interviews sa ilan sa ating mga kababayan kaugnay ng sinasagawa
ang impeachment trial ng Senado. Pinili po namin, ulitin ko, na gawin ito at hindi isang press con o interview dahil hindi naman po perpekto, tao lang, baka po madulas at magsalita kaugnay sa merits. So at least to, sa prosesong ito, sa parang ito, matitiyak po namin na hindi namin lalabagin ang Rule 18 ng aming impeachment rules. Maging ganun pa man, sisikapin po namin bigyang linaw ang mga katanungan po na meron kayo kaugnay sa proseso ng impeachment at yung mga nagaganap sa impeachment. Sana nabigyang linaw po kayo maski na papano sa nangyayaring impeachment trial sa Senado ngayon at sana tulad ng dati, meron po kayo napulot na dagdag kaalaman o aral sa aming diskusyon at tinalakay na paksa sa araw na ito. Sa muli, ito po ang Cheese Whiz, usapang may laman at hanggang sa susunod po. Hello! Hi! Hi, hi, hi! Hi na hi si Bangag sa Pulburon. Hi na hi sa pagnanakaw. Hi na hi sa kasinungalingan. Hi na hi pati ang kanyang mga cabinet secretaries. Mga kababayan, ayan, syempre pag-usapan na naman natin ang mga salot sa bayan. Gadon at Secretary of Health na si Erbosa, mga kababayan, ay natagpo ang bobo. Bakit kamo? I don't know kung napanood yung kanilang interview, nagbolahan sila, naggaguhan. Okay? Sa kanilang interview na sinasabi na ang Pilipinas daw ay hinahangaan sa buong mundo dahil sa ating healthcare system. Okay? Ano sabi niya? Ang sabi niya, teka. Sabi dito, healthcare system ng Pilipinas, hinangaan ng ibang bansa. Pakinggan natin ang kanilang kajotahan. Ito si Bobong Gadon, right, na itinalaga diyan ni Bangag na tinalaga siya para matapos na yung gutom. Hanggang gutom pa rin ang Pilipinas. Teka, wait. Here we go. Alam niyo ba na yung mga bansa na mga mostly yung mga nasa Africa, yung kanilang mga binabanggit na mga reports sa kanilang healthcare system ay patterned after the Philippines. Lumapit sa akin ng mga ministers ng low and middle income countries. Oo. At sinasabi maganda yung ginagawa natin. Oo, Yung yakap, yung universal healthcare, yung syntax. Gusto nila kopyahin. Kaya nga, tumaas ang ranking natin. Hindi lang yun. Sikat tayo sa mayayamang bansa. Tayo nagpapadala ng nurse sa kanila. Oo. So, meron tayong tinatawag na soft power. Oo. Kasi, at saka ang tingin nila na ngayon, kung may magaling kang nurse, syempre nanggaling yun sa health system na maganda at magaling. Kasi hindi mo matetrain na magaling yun. Palpak yung health system natin. So nakikita nila, ang health system natin ngayon nire-respeto na rin. Oo nga. Tinitingnan na rin, tinitingala na rin. Tayong mga doktor ay ginagawa na rin ang mga posisyon. Oo. Sa international Nasaksihan ko yan noong Nagmula naman sa United Nations General Assembly. At talagang yung naririnig ko ng mga reports ng iba't ibang bansa ay sabi ko, ginagawa namin yan. Correct. Yung pala, pinapattern din nila doon sa ating Yung World Health Assembly, 80% ng bansa doon, low middle income country like the Philippines. Only 20% are rich. Hindi mo naman pwedeng kopyahin yung sistema ng mayayamang bansa. Hindi kaya. Hindi mo kakayanin yun. So, pero yung mga solusyon natin, kinokopya ng mga African and other islands. Okay. Alam niyo ba na yung mga Oh my God. What can you say about it, mga kababayan? Narinig nyo, di ba? Kinokopya daw ng Africa, ng ibang bayan, ng ibang bansa. Unang-una, pag sinabi mong kinokopya yung healthcare system ng Pilipinas, di ba dapat maganda talaga in totality sa lahat ng aspeto, maganda. Anong masasabi mong maganda? Yung access sa healthcare ng mga taong bayan o mga Pilipino. Alright? Mamaya sagutin natin yon, yung tungkol kung bakit may mga pinapadalang mga nurses dahil maganda daw ang healthcare system. Pag sinabi mong maganda ang healthcare system, yes, kasi nagbulahan ng mga ulol, yung expenses o gastos ba sa ospital, mga kababayan, abot kaya ba ng mamamayang Pilipino? Yung mga gamot, abot kaya ba? Yung insurance,
Like yung PhilHealth insurance na yan. 95% ba nakikinabang ang mga kababayan natin? At napapaayos ba, napapagaan ba ang kanilang buhay? Putang ina, mamamatay ka muna sa public hospital o sa government hospital bago gagamutin ng mga tiwaling doktor. Paano tayo gagayahin? Paano naging effective yung healthcare system natin, mga kababayan? 'Di ba? Di kalidad ba ang serbisyo? When I say di kalidad ang serbisyo, mga kababayan, yung mga doktor ba, ginagawa ba nila ang kanilang propesyon para iligtas ang mga pasyente kahit may pera o wala? Enough ba ang ang mga social, not social. Enough ba yung mga health workers? When I say health workers, lahat kasama na dyan. Nurses, therapists, lahat, doctors, para bigyan ng lunas o kalinga itong ating mga kababayan. Like kasama midwife, no? Dentista, ang daming bungal sa atin. 'Di ba? Nakatanya ba mga kababayan? Ang daming bungal, ang daming walang ngipin dahil walang access sa putang inang healthcare sa Pilipinas. Pag sinabi mong ginagaya ka ng ibang bansa at hinahangaan ka ng mga mayayamang bansa, siguraduhin mo na bihira lang ang bungal sa Pilipinas kasi kasama yan sa healthcare system. Diyan nagre-reflect kung talagang binibigay ng gobyerno ang serbisyo sa publiko. Kaya natagpuan itong si Gadong Gago, bobong disbarang putang ina, at itong si Erbosa, na nasasangkot sa anomalya sa Department of Health, mga kababayan. Naglolokohan yung mga jutang ginimes. Another issue, another aspect, part of it, okay? Pag sinabi mong maganda ang healthcare, again, maayos ba yung mga CR ng mga hospital? Maayos ba yung mga kama? Operating rooms? Pumunta ka sa pabelya. Sino nakapunta sa pabelya sa inyo o sinong nanganak na kahirapan? Pumunta ka sa pabelya, ilan ang nakahiga sa kama? 6? 8? Oh my God, mga kababayan, nabuang na to putang ng gobyerno ni Bangag. 'Di ba? Paano tinitingala ang healthcare system natin? Yung mga gamot, Erbosa, imbis na ibigay mo sa mga pasyente ng libre, pinabulok nyo, 'di ba? Nag-expired lang ang mga gamot na imbis na ibigay sa mga pasyente dahil sa kapalpakan ng gobyernong Bangag. Alright? When it comes to health education, para gisingin ang diwa ng mga kababayan, tignan mo, tumaas ang rate ng may, yung AIDS, yung sa Pilipinas. Tumaas, dumadami dahil kulang sa kaalaman ang mga kabataan, dot-dot lang ng dot-dot. Tuwad lang ng tuwad. Kasama yung mga paring tiwali, syempre natin isama. Dahil kulang sila sa health education, kaya tumataas, mga kababayan, ang rate ng may mga sakit galing sa pakikipagtsuktsakan. You talk about, tanginan to mga nasarap na gabi tayo ng mga yawa. Meron bang, tulad ngayon, baha. Okay, baha na naman, dahil ninakaw ang flood control project, huwag tayo umalis dyan. Nagbigay ba kayo ng mga let's say mga kiosk or mga emergency, wag na kiosk no? Wag. Okay? Ng awareness or education. Dahil kapag baha, may mga magkakaroon ng leptospirosis. Pag sinabi mong effective o maganda o hinahangaan ang healthcare system mo, all in one yan. Ibig sabihin, lahat ng serbisyo, mabilis. Okay?
Eh mamamatay muna ang pasyente bago gamutin ng mga doktor ko. Wala kang pambili ng bulak, wala kang pambili ng gasa, wala kang pambili ng ng kung ano man ng mga medical supplies, hindi ka gagamutin sa panggobyernong ospital. Yan mga kababayan. Yung pag sinabi mong maganda ang healthcare system, bakit ang daming mga bata na nabubuntis ng napakaaga? Ang daming nagkakasakit dahil sabi ko nga sa inyo, kulang sa pondo ang ating healthcare system dahil ninanakaw ng mga hayop. Okay? Sino lang ang binibigyan ng mga, ano tawag dyan? Yung mga guarantee letters na yan. Alright? Yung dapat yung mga guarantee letters yan, sabi ko nga sa inyo, one-stop shop na lang yan sa hospital. Pero sino ang may access dyan? Kung kakilala mo si mayor, si congressman, si senator. Dahil ako, lumalapit ako sa mga kakilala natin. Diba? Na mga senators. Na sinasabi ko sa inyo na kailangan pa ba natin, kakilala natin yung mga senators para bigyan ng guarantee letter para maibsan ang kahirapan sa bills, hospital bills ng ating mga kababayan? Na hindi na dapat ako lumalapit, hindi na kayo lumalapit. Dapat automatic. Katunayan na palpak ang healthcare system, mga kababayan. Right? So you talk about, ang sinabi kasi ni Herbosa kanina, kaya nga ang mga nurses natin, mga health workers natin, nagugustuhan o pinapadala sa ibang bansa. So parang yun yung basehan niya na dahil maraming mga healthcare workers na pumupunta sa ibang bansa, kaya maganda daw ang healthcare system natin. Bobo itong putang inang doktor na ito. Alam mo ba kung bakit pumupunta? Ang kaming mga healthcare personalities, workers, okay? Personnel. Bakit kami pumupunta? Bakit tayo palangga pumupunta sa ibang bansa? Number 1, benefits. Sweldo. Di ba? Ano pa? Benefits, sweldo, kondisyon ng workplace. Hindi ibig sabihin na pumunta tayo ng ibang bansa, mga kababayan, ay napakaganda ng healthcare system natin. Pakinggan nyo ulit sa kapapasok lang. Sira ulo, na maos na naman ako sa putang ina. Tinitingala daw tayo. Bobo, underpaid. Thank you, Leonila. Kulang sa sweldo, kulang sa benepisyo. Gago ang diputa. Here we go. Pagngati ulit. At alam nyo ba na yung mga bansa na mga mostly yung mga nasa Africa, yung kanilang mga binabanggit na mga reports sa kanilang healthcare system ay patterned after the Philippines. Lumalapit sa akin ng mga ministers ng low and middle income countries. At sinasabi maganda yung ginagawa natin. Yung YACA, yung Universal Healthcare, yung Syntax. Gusto nila kopyahin. Kopyahin pa daw. Tumaas ang ranking natin. Hindi lang yun. Sikat tayo sa mayayamang bansa. Tayo nagpapadala ng nurse sa kanila. Okay, sikat tayo sa mayayamang bansa, tayo nagpapadala ng nurse sa kanila. Nabanggit ko na, kaya po tayong mga nasa medical field, umaalis sa ating bayang minamahal, kahit masakit sa puso natin, sinabi na natin, working condition, workplace, okay? Benepisyo, what else? Benepisyo, sahod, mababa, then overwork. You know what I mean? Then, ang sinasabi nitong hayop na ito, mga kababayan, na maganda ang healthcare natin, tignan nyo ngayon, maganda ba yung healthcare nyo? Tignan nyo ngayon, baha. Pagbaha, pag may kalamidad, or anything na mga emergency situation, mga kababayan, di ba dapat nakaresponde ang ating mga ambulansya para dalhin sa ospital ang mga biktima ng like landslide, nalunod sa baha, lahat. Nasaan? Herbosa, nasaan? Mga kababayan, nasaan itong mga ganitong klaseng serbisyo na sinasabi ng gagong
gagong ito, bagyo. Diba? When it comes to emergency situation, paano magresponde ang bangag? Anong gagawin natin? May bagyo. Di ba nagkamot-kamot lang sa ulo ang gago? Nakita niyo yon? Kayo ba? Kapag maganda ang healthcare system na sinasabi mo, na sinasabi nitong hayop na tong dalawa, ibig sabihin, ang mga tao, ang mga Pilipino ay, kapag may nararamdaman sila, magpapatingin sila sa doktor, hindi sila magpapatingin sa doktor hanggang maging stage 4 na, kung ano man, magkaroon sila ng CA later on, kasi kulang sila sa check-up, dahil natatakot sila pumunta sa doktor, mga kababayan, kasi nga, walang pera, binabastos ng ibang doktor, then yung PhilHealth, hindi na-educate ang ating mga kababayan na they have this right, When it comes to, yun nga, sabi ko kanina, yung mga equipment sa hospital. Number 1, yung kama. Sabi ko nga, 1 bed is to 10 patients. Or 1 bed is to 6. Nakita ko yan sa East Avenue Medical Center nung umuwi ako dyan. Nung nag-charity tayo dyan, namigay tayo ng pera at nabigay tayo ng mga goodies sa mga kabataan. Right? Pag pumunta ka sa emergency, di ba, namimilipit ka na sa sakit. Dahil meron kang gallstone problem. Like ako, nagka-gallstone problem ako. Ilang oras ka mag-aantay? Minsan what do you call it? Isang araw? 'Di ba? Enough ba ang mga doctors and nurses sa atin? Maayos ba sila mag-alaga sa mga pasyente? Hindi. Sinisigawan nga 'di ba? Kinakwento ko nga sa inyo, nag-duty ako sa Pabella, 18 years old yung nanganak. Ano sabi ng doktor? Ayan, naglandi-landi ka kasi, kaya tiisin mo yung sakit. Tinipid yata ng doktor yung, what do you call it? Yung anesthesia sa episiotomy ng bata na nanganak. Ganyan ba ang mataas ang kalidad na healthcare system? At hinihitingala tayo ng ibang bansa? Kung di ba naman gago itong mga putang inang ito, mga kababayan, kung di ka lang talaga gising ang diwa mo, talagang naisin mo na lang talaga na, magbingi-bingihan ka na lang? Sabi ko nga, kung meron lang bitay, dapat lahat mga ito binibitay, mga yawa na ito. Kaya umaalis, erbosa, ang mga nurses sa Pilipinas, hindi dahil maganda ang healthcare system. Kung hindi, kulang ang sweldo para pag-aralin ang kanyang mga anak. Kapag nagkasakit, walang enough na benepisyo ang gobyerno. Hindi makabili ng bahay ang mga nurses unless na lang yung mga nasa government na ina-appoint dyan ibang na kahit taga-timpla ng kape ay nakakabili ng bahay dahil sa nakaw na pera ng bayan. Pero kung regular nurses ka lang, bago ka makabili ng bahay, baka hindi ka makakabili ng bahay. O pwede ka dun sa mga dulo-dulo, yung mga probinsya talaga na may lupa ka na, Pero yun yung reason, mga kababayan, kaya umaalis ang mga healthcare workers kulang sa maayos na benefits. Ano pa mga benefits? Retirement, pension, paid vacation, sick leave, di ba? Overtime, kung ano-ano pa. Kulang, erbosa, putang ina ka, dapat bitain kayo lahat, mga hayop kayo. Di ba? Pumunta kayo sa pang-gobyernong ospital. Anong ginagawa ng mga hayop na to pag may ambulansya sa mga barangay? Anong ginagawa ng mga barangay tagay? Ng mga barangay captain? Hindi ba yung mga ambulance? Tama ba ako? Yung mga barangay ba may mga ambulance na Zaralina medical facilities kulang? May mga parang may nag-comment dati, napag-usapan sa vlog, na ang mga barangay mayroong mga ambulance, right? Na minsan na nakatenga para sa community. So, ang ginagawa ng barangay, tagay, imbis na i-provide yan sa mga mahihirap nilang mga kababayan na in case of emergency, wala minsan yan sa barangay kasi nasaan? Ginamit ni barangay tagay sa kanilang excursion. Right?
Sabi ni Raymond, almost 90% ng mga nurses ay gusto nang mag-migrate sa ibag-migrate. Yeah, pumunta sa ibang bansa. Yes, budol talaga. Sabi ni Benny Belino, healthcare system maganda. For AM pa lang, haba na ng pila. Di ba? Walang ambulance. May mga ambulance daw na ano eh. Siguro hindi lahat ng barangay. Pero may may mga lumalapit sa atin, 'di ba, na mga bigla ko lang na, but whatever. Kung may no, sorry, it's not ambulance pala. I stand corrected. Yung mga sasakyan nila na ginagawa parang na tama ba? Ano yun? Yung mga service ng barangay. Let's say, kunyari, may naatake sa puso. Di ba? Dapat pag may sasakyan yung barangay, dadalhin yung kawawang pobre kasi wala namang sasakyan, yung mga kawawang pobre natin. So, pag nangihiram daw, itong mga, let's say, naatake sa puso, na kung pwede, dalhin, barangay patrol, not ambulance. Kung gagamitin lang as parang ambulance na dalhin sa hospital. Ayun, nandoon, nasa picnic or nasa gimikan or nasa excursion o nasa beach, bit yung pagmamayari ng gobyerno o ng barangay. So yan ang ano natin mga kababayan, mga realidad na nangyayari sa bayan natin. Okay? Sa Pilipinas, pag healthcare worker ka, minsan kulang ka pa sa pamasahe. Kasi nga kulang eh. Kulang sa aruga ang ating mga nurses and other healthcare workers, mga kababayan. Dahil walang support ang gobyerno. Dahil puro sila pagnakaw ng pagnakaw. The reason why umaalis tayo dahil what? Number one, job security. Kasi pag dito ka sa Amerika o sa Europa ka, secured ka eh. Di ba? Maliwanag na pagtanda mo, may benepisyo ka. Makakapagpatustos ka sa mga pangailangan ng family mo. Sa atin. Okay? Kumusta dyan? Mga pasilidad nyo dyan. Mga sinasabitan, yung tawag dito, yung mga pole, okay, ng IV, di ba? Minsan kinakalakalawang pa. Right? Ang mga like hospital, not hospital, restroom, mga CR, ang dudumi pa minsan. Dahil kulang sa trabador. Kulang sa janitor or whatever, di ba? Kulang kasi ninanakaw ang pera ninyo. Kung hindi ba naman gago itong si Erbosa, okay? Kaya umaalis ang taong bayan, ang mga healthcare workers, dahil mas mataas ang kita kumpara dyan. Hindi dahil maganda ang healthcare workers natin. Bobo ang putang ina. As in, bobo talaga mga kababayan. Binababoy kayo, ginagago kayo ng mga ito. Alright? Sabi ni Ma'am Marivic, laki ng sweldo pa po dyan per hour. Yeah. Yes. 60, 65, 70, 80 per hour. Ang caregiver dito, per hour, parang, hindi parang eh. Ngayon, 30, 35, baka mag-40, depende sa area. Pinakamababa siguro $25 per hour. Caregiving job pa lang yun, ha? 25, 30, 35. Pag medyo high, pero medyo bongga yung pasyente, baka pwede natin singilin ng 40. Per hour. Diba? So, kaya marami mga nurses na umalis sa Pilipinas na kahit pagdating dito, mag-caregiver muna. Saan mo kikitain yan? Diba? Yeah. RN rate, 65, 70, 80. So, depende sa mga 45, 50. Depende sa ano yan. Depende sa lugar. Depende sa state. Okay? So, yan ang katotohanan kung bakit umaalis ang mga nurses kasi mas mataas, mas maganda ang kalidad ng pamumuhay kumpara dyan sa bangag halos ninanakaw ang pera ng bayan. Sabi ni Angel, kahit sa public place sa mga CR, pinagkakaperahan, may bayad pa na 10 pesos. Yung CR, ano yan, public, pag-usapan natin yung CR, Angel.
Saan may bayad ang CR? Sa hospital? Tama ba? Is it sa hospital? Oh. Sabi ni Michael, basura na healthcare system dito sa Pilipinas, madam. Di kagaya ng panahon ni PRRD Pondo, 100 million a month. Yes, PGH. Ano yung sa CR? Gusto ko pag-usapan yung sa CR, Zoro, Langga. Okay? Kasi ganito yan. Nung pumunta ako sa Europe, may bayad din kasing CR. Pero to maintain, para i-maintain nila yung kalinisan and everything. Ang mga CR sa Europa, yung for sure mga taga-Europe alam niyo yan. Kaya pag kwento ko lang to, nakakatawa tong kwento to. Kaya kami nila spokes, pag umaalis kami, kung pwede nga lang umihi na lang kami sa damuhan, kasi 1 euro talaga. Okay? May pagkakataon, bigla ko naalala, no? CR sa mga terminal may bayad, kahit may bayad, madumi pa rin, sabi ni Bistag. Ayun na nga, okay lang sana kung magbayad ka pero malinis yung CR para ma-maintain. Nung nasa Europa ako, nagliliwaliw kami, talagang magtatap ka, 1 euro. 'Di ba? 1 euro, kaya ang iba tinitiis na lang yung ihi nila, yung urge nila. Pero may mga panahon na nasa Austria kami, dahil minsan, parang manghihinayang ka, kung meron nga lang, pwede nga lang sabi ko, meron nga lang uupuan doon na damuhan para hindi ka nagbayad ng 1 euro, gagawin mo. Pero ginawa namin yun from Germany, kasi ating gabi walang CR talaga, naihi talaga ako sa damuhan. Okay, kami nila Hari, shout out naman, o di ba? Umihi kami sa damuhan, kasi from Germany to pabalik kami. No. From Belgium to Germany, nag-drive kami, ihi na kami ng bonggang-bongga. So, naihi kami sa damuhan. Even sa Canada, umihi din ako sa damuhan. Kaya lahat ng mga damuhan, iihian natin. Anyway, mga palangga, okay? Kahit sa public places, may bayad pati tissue. Oh, yeah. Pero sa Pilipinas, right? Dapat nga pinoprovide yan ng mall, like sa mga mall, di ba? Pero huwag tayong lumayo kasi pinag-usapan natin dito healthcare. Pero dapat talaga kung maayos ang healthcare system, tama yan, yung tissue dapat sa restroom ng mga panggobyernong hospital, may mga tissue paper. Wala namang tissue paper. Dugyot nga ang hospital natin, di ba? Ang panggobyerno nating hospital, dugyot talaga. Kaya itong mga gagong ito, okay? Buti hindi kayo na matanda, umihi kayo sa damuhan, sabi ni Casey. Wala ka ng choice. Di ba? Yung shout out dyan sa mga taga-Belgium. When you travel from Belgium, field yun lahat. Ihi na talaga kami. So, kailangan namin, ginagawa din naman natin yan sa Pilipinas, di ba? Walang payong-payong, buti na lang no. Nagpayong pala ako kasi naka-jeans yata ako nun. So, pero pag naka-skirt, okay lang, para kang matanda, di ba? Gaganon mo lang, ibikangkang mo na lang yung kipay mo. Anyway, mga kababayan, so, yan yung mga kababuyan. Sabi ni Cotton Fin, wait a minute. Ano yun pala? Hospital gown, may bayad pati unan. Talaga ba? Sa atin? Utang ina, no? Tapos sasabihin, kilala tayo sa buong mundo na maganda ang healthcare. Pakibitay nga ito mga putang ina, ito mga sinungaling. Diba? Kung pwede talagang bitayin ng kanilang mga kasinungalingan, bibitayin na natin sila. Imagine mo, sukatan ni Erbosa. Saan ka kumukuha ng utak, Erbosa? Utak palangka? Utak burak? Burak yung utak mo? Kaya bahain nyo nga ng comment. Saan ka makakakita ng doktor na ito na ang kasukatan niya ay mga nurses na pumupunta sa ibang bansa, kaya maganda yung healthcare. Di ba pang bobo lang? Sobrang bobo. Isa pa itong si Kilay Escudero. Meron siyang vlog, di ba? Na pinipick up ng GMA, ng mga media, na may nagtanong sa kanya, na ano po ba ang ina-expect ng taong bayan? Ano ba ang goal itong impeachment na ito? Na ginagawa nyo kay Sara Duterte. Pakinggan natin yung sinabi ng gago. Para bongga. Alright? Para bongga yung ating pagsagot sa kanilang mga katarantaduhan. Alright? Ito. Sunog, lahat na. Okay. Wow. Grabe,
Nakakawawa kawawa talaga yung mga ginigipit ng ito. Pakinggan nyo to. Okay? Ito ang drama ni Escudero. Yung sa kanya. Ito na tumatakbo, umuubra yung Okay. demokrasya na. Okay. Hello, I'm Zina. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company. Question lang, Senator. Bilang ordinaryong mamamayan, anong mapapala namin sa impeachment trial? Pinapatunayan at pinapakita kasi nito na tumatakbo, umuubra yung demokrasya natin sa ating bansa, na sa dulo, magbebenepisyo dapat ang bawat Pilipino. Dahil sino ba naman ang gustong Okay. manirahan o mabuhay sa isang bansang may diktadurya? Buhay ang demokrasya sa ating bansa, at ito ang pinapakita at pinapatunayan natin sa pamamagitan ng prosesong ito. Yun marahil ang Okay, buhay daw ang demokrasya. Kaya pala bumaliktad siya. Buhay daw ang demokrasya sa panahon ni Bangag. Kaya dapat dinggin ang impeachment. Ibig sabihin, ang bayan daw natin ay hindi under sa diktadorya. Kaya pala keso kilay, kaya ka bumaliktad dahil takot kang makulong at ngayon naabsuelto ka pa sa iyong mga kaso. Kasi dinidiktahan ka ng bangag na gobyerno. Sa totoo lang, nakaka-stress to mga putang ina. Dapat sabi ko, bitayin silang lahat eh. Bitayin sila lahat, mga traidor sa bayan. So, ang impeachment, dahil pinapakita na buhay ang demokrasya at hindi diktadorya ang Pilipinas. Pero ang ginawa kay Senator Mike Corneta ay tinaniman ng kaso, ginawa ng paraan para ikulong mga kababayan. Si Jinggoy Estrada na hindi nagpasakop sa diktadorya, kinulong. Si Mike Defensor, kinulong. Si PRRD, kinidnap. Si Senator Bato, gustong kidnapin. Ito ba ang demokrasya na sinasabi mo, Keso? Ha? Yung multimillion. Okay, na kinasasangkutan mong hayop ka. Dito sa flood control. Demokrasya? O naduwag ka dahil ikukulong ka ni Liza Tanas? Walang demokrasya. It just so happened nasangkot ka sa flood control, kaya ikaw ay tuta ng bangag at diniktahan ka na bumaliktad. At ang sinasabi niya pa, mga kababayan, na hindi daw niya hiningi yung pagiging presiding officer. Kailangan daw lang niya paglingkuran ang taong bayan. Putang ina. Talagang itong pagka-presiding officer niya, hindi daw niya hiniling, hindi niya kagustuhan, pero hindi niya mahindian. Okay? Ang duty o mandato, parang ganun ang sinabi niya, sa napanagutin or pakinggan ang prosecution at depensa. Eh alam naman natin mga kababayan, okay? Alam natin kung bakit sila nag-i-impeach. Dahil nga natatakot sila maging presidente si Sara at oposisyon si Sara at ang mga kakampi ni Inday Sara katulad ni Senator Marcoleta na maingay na nakikipaglaban, maingay, matapang nakikipaglaban sa flood control. Ikinulong, ito ba ang demokrasya, Escudero? Look at Magalong. Ang yabang-yabang noon ni Mayor Magalong, di ba? Shout out sa iyo na marami daw siyang alam tungkol sa flood control. Last year, ginawa siyang lead investigator. Akala niya lead investigator siya. Yung pala, advisor lang daw siya. Ang sabi, nagbangag. Then later on, nag-resign siya. Then sa interview niya kay Sembrano, sinabi niya, tinanong siya ni Sembrano kung may mga nakita talaga siya doon, mga anomalya, ganun-ganun. Marami. Okay, may nakita daw siya marami. So, ang question ko, bakit bumahag ang buntot ko? Ay, buntot niya. Hoy, punyeta, calorie deficit diet ako. Ba't mo ko binibigyan yan? Sa pasui. Hindi ako kakain yan. Seryoso. Samoan version ng pansit. Oh my God, tignan mo. Di mo ilang calories so binibigyan. Demonyo ako ng anak ko. Hindi ko kakainin to. I promise. Nag-exercise na ako ng 30 minutes. Diba? Utok sa layuan mo ako. Binigyan ako ng
Anong oras na alas 3 kakain ako ng ganito? No! Kailangan may paninindigan tayo. 'Di ba? Kailangan hindi ako mag-cheat, mga kababayan, para matupad ang aking pangako. Kakaloka. But anyway, mga kababayan, ano ba yung sinasabi ko? Kulit kasi dito, inistorbo ko sa pansit niya. Okay. Mga kapalangga, yun nga, sinasabi ko kay Senator Marcoleta. Ano sinasabi dito? Quezon City Jail ready, equipped for possible Rodante Marcoleta transfer. Okay? Ready na daw sila, ready na daw yung BJMP. Pwede ba? Magdasal tayong sabay-sabay. Sana mamatay na silang lahat. Hindi lang si Cara David ang nagdadasal. Sana mamatay na silang lahat. Tingnan mo, mga kababayan. Tingnan mo. Tingnan mo tong mga hayop na ito. I hope nakaka-action na ako kay Senator Marco. Naaawa ako lahat kay PRRD, kinidnap. Tingnan nyo ang mga ginagawa ng mga hayop na ito. Ito ba, Escudero, ang mayroong demokrasya sa Pilipinas? Ano to? Ano sinasabi dito? Sabi ng GMA, paglitaw ng lumang bayan dahil sa pagbaba ng tubig sa Pantabangan Dam. Ano sabi ito? Lumang bayan. Dahil sino ba naman ang gustong manirahan o mabuhay sa isang bansang may diktadorya? Sabi ni Kilay, buhay ang demokrasya sa ating bansa. Sinungaling ang putang inang to. Buhay? Buhay? Kaya pala inawakan ni Lisa Tanas ang itlog mo para bumaliktad ka. Ano sabi, may nag-comment ba kasi si Attorney Torion ikulong din or whatsoever. Alam niyo mga kababayan, hindi imposible. Gorgor Zoro, ayun na pala, may trono ka na. Gorgor Zoro, manggurgor ka nga dyan, palangga. Wala naman kalaban ngayon, ano? But ganun pa man, mga kababayan, ito ang lipunan natin. Ano ngayon, tuwang-tuwa sila, mas segue lang natin. Kasi nakita ko to. Tuwang-tuwa sila, dumating itong tennis player na si, Alex Ayala. So yung mga gobyerno, sasawsawan na naman to. Proud ba kayo maging Pilipino dahil si Ayala ay nakilala sa tennis? What is your thoughts dito, mga palangga? What is your thought about this? Dead ma daw si Firm Raga. Okay. Ayan. Sinalubong siya, nakauwi na siya sa Pilipinas. Alright? Alam mo, okay naman yon na meron tayong mga pambato. Okay, ako natutuwa ako sa kanya. Bata pa, nag-training siya, ganyan-ganyan. Pero ang kinabubwisitan ko, yes, very good siya, Firm Raga. Ang galing ng bata ang galing. Okay? Pero ang kinabubwisitan ko, yung mga bangag sa gobyerno, yung mga sumasaw-saw, I'm very proud to be Filipino. Chuchu-chuchu, yumaman ba kayo? Nanalo si Ayala. Nagbago ba ang pananaw ng mga ibang lahi sa atin sa pagiging korap ng bansang Pilipinas? Si Manny Pacquiao, ilang beses nag-world champion. Para sa iyo, ang laban na to, di ako susuko. Di ba? May ganon. Proud na proud tayo. Totoo, talagang kami, buong pamilya, talagang nung nabubuhay pang aking ama, talagang kami, boxing, talagang boxing. Nagbago ba ang Pilipinas dahil inilagay ni Manny Pacquiao sa mapa ng mundo ang Pilipinas? Yumaman ba tayong lahat? Hindi. Sino ang yumaman? Si Manny Pacquiao at pamilya niya. Ano nangyari kay Manny Pacquiao? Tumakbo, pumasok sa politika. Kasi maglilingkod daw. Ipapakulong daw niya ang mga Marcos, si Imelda. Nung natalo, ayun, nagdila bilat na kay Lisa Tanas. But this girl, si Ayala, hindi ako nanood. Actually, nakita ko lang sa mga reel.
Okay? Hindi naman ako tennis fan, pero marunong ako mag-tennis eh. So, for exercise lang. No? Ang wish ko lang sa batang ito, wag siya magpagamit sa politika. At sana, wag siya tumulad sa mga, like yung mga Miss Universe na the slums of Tondo, na kunyari concern sa slums of Tondo, pero nasaan? Ang mga slum ay slum pa rin. Ang mga nasa squatter ay sa squatter pa rin. Ito, I'm sorry, pero hindi na ako naniniwala sa mga Miss Universe, sa mga sports personality na sila ang nagdadala ng tawag dito, ng pangalan ng ating bansa. It's all fucking bullshit. But this girl, magaling talaga sa tennis. But it's all fucking bullshit. That's the truth. Magnanakaw pa rin si Marcos Jr. Kahit iuwi ni Iyala ang buong field doon sa Wimbledon ba yung tawag doon? How would you pronounce that? Wimbledon? Okay? Kahit iuwi niya pa ang buong trophy, magnanakaw pa rin si Marcos Jr., binabaha pa rin tayo, umuwi si Iyala nang sinalubong siya ng baha. Ay, dapat wag siya magpagamit sa mga hayawa na mga politiko na mga sumasalubong-salubong sa kanya. Alright? Sana itong batang ito ay wag gamitin ng mga politiko. Sana itong batang ito ay wag pumatol sa politiko one day. Kasi siyempre, pag tennis player ka, nagre-retire ka rin, di ba? Sana gamitin niya yung kanyang galing, yung kanyang skills, yung mga kinita niyang pera para siyempre sa future niya. At wag siyang sumausaw sa politiko later on. At wag siya magpagamit kasi ganun eh. Miss Universe, kung hindi kabit, pakangkang, kung hindi, right? Kaya ako, nabubwisit na ako na, I'm proud ako maging Pilipino, nanalo tayo sa boxing, nanalo tayo sa tennis, nanalo tayo sa Miss Universe. Proud? Mas proud ako kung lumabas kayo sa bahay ninyo at labanan nyo ang mga adik, ang mga bangag, ang mga magnanakaw. Hindi yung mga ganyan-ganyan, yung mga players lang naman ng mga yumayaman. Okay? Yes. Deserve niya, of course, na recognize mo. Galing-galing eh. Galing-galing ng bata eh, di ba? Pero hindi itong bangag na ito. Bangag, bangag, bangag. Right? Tignan mo, kawawa naman siya. Ang salubong sa kanya ay baha. Kawawa ang ating bayan. Ano daw, tinalo ni Alex ang nasa rank 1 to ano. Pero alam mo, may nakita ko. This is just an honest comment. Okay? Una, bumilib ako sa kanya dahil sa achievement niya. Pero meron nagpapirma sa kanya, nagpa-signature. Nakita niyo ba yon? Nagpapirma sa kanya. Di ba pag nagsasign ka kasi ng fans, parang ng mga fans mo, natutuwa ka dahil sikat ka, natutuwa yung mga tao sa'yo, dahil sa achievements mo, dapat isa puso mo. Pipirma ka ganyan. Sabi ng pirma niya, doon bumaba yung paghanga ko sa kanya. Nakita niyo ba yan? Pumirma siya, ganito. Kasi ako may nagpapapirma nga din saan. Nakakalaloka nga ako nung pumunta ako sa Hague, even sa Canada. Miss Marlica, magpa-autograph, pati nga libro ni Attorney Vic, pina-autographan ko. Pag nagsulat ako autograph, talagang isa sa buhay ko yan, ganyan-ganyan. Ito si Alex Ayala, ganyan sabi niya. Oh. Parang okay, putang ina mo, ayan signature. Parang si J-Lo, nakita ko rin. Jennifer Lopez, ito, siya lubog siya ng fans. J-Lo, nyanyanyanyan. Ganon siya. Yun lang, napansin ko lang. This is just my honest opinion. Dapat, bata pa to, sana wag pumasok sa utak niya lahat ng achievements niya. Right? Sino nakakita nun? Na pumirma siyang ganyan-ganyan. Di ba? Feeling diva ba tawag doon? Okay? Kasi kakarmahin ka. Kapag ang ugali ng isang artista ka man, na feeling diva ka or what, tama ba? Tama ba ang word natin for Ma'am Raga? Doon lang nakita ko, sabi ko, grabe naman to. Yung Pilipina na nagpapirma, bata ba yun? Basta may nagpapirma. Talagang na-off ako. Sabi ko, wow, ang galing-galing na sana, sabi niya. Okay, fine. Hindi siya nakatingin.
No, 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 no. It's not about nagmamadali. Mga kababayan, hindi totoo yan. Hindi yan totoo, mga palangga. Pwedeng, uy, pasensya ka na. Sige, ganyan. Pinirmahan mo na din naman eh. Hindi ganun. Hindi ganun ang perma. Yun lang, parang check lang yung perma. So, natutuwa ako, but, para yung attitude, parang may kakaiba lang. Sana mali lang ako. Alam niyo naman ako, kapag ako, meron akong meron akong talent para basahin yung tao. Natutuwa ako sa achievements niya, pero tignan natin. Baka katulad lang ng mga ibang mga, baka po, pumasok sa politika or whatever. Bata pa naman siya, 20 plus years old. Di ba? By that time, baka pagpasok siya sa politika, senior citizen na ako nun. Tandaan nyo tong araw na to, no? Okay? Nakita ko yun, parang dalawa line lang yung signature niya. Sabi ni Rudolph, di ba? Yung mga ganon. Yeah, tapos ngayon gagamitin siya ng mga politiko. So, it's up to her. Di ba? 21 siya. And now 29 world ranking. Sabi ni Celeste, yeah, magaling yung bata. Magaling talaga. Ang advice lang natin sa kanya, well, di man siya nakikinig sa atin, pero ako lang, wishful thinking lang naman, na huwag siya magpagamit sa mga bangag. Alright? Oligarch din yan palangga, kaya ganyan yan. Ay no, mga iyala, di ba? Yung tiyuhin niya, dati sa sports, di ba? Ay yung Noel, is it Noel Iyala something? I think sa basketball, di ba? Kaya meron siyang ganitong klaseng ganitong klaseng connection. Which is nag-training. In fairness naman, mga kababayan. Di ba? We hope pala sila stay humble. Pero ito, nakikita ko sa kanya, good luck. Good luck. Ay, Noli Iyala. Yeah. Good luck sa kanya at sana, yumaman pa siya. Pero sana wag siya magpagamit sa mga politiko. Pero ako after sa mga nakita natin ng mga sports, ang pinaka-hinahangaan ko lang na, pinaka-hinahangaan ko na icon, si Efren Bata Reyes. Kumusta na si Ka Efren? Yeah, Noli Iyala, PBA Commissioner dati, correct. Yeah, si Efren Bata Reyes kasi napaka-humble. Pero the rest, they're all BS. Ang problema kasi sa ating mga Pilipino, parang, pag sikat lang, lahat sinasakyan. Diba? Mag-content na ako kasi hindi ko siya ginawang content. Ngayon lang kasi nakita ko sa GMA. Pero, yun lang, na-off lang ako dun sa attitude. Sana humble siya forever. Makikita mo naman yun eh. Lalo na sa ating mga mapanuring mata. Ba't ganon? Okay? Ba't ganon pa man? Meron ba tayong representante sa football or soccer? Wala, di ba? Sa atin ba, ang alam ko may mga football field sa mga universities. I just don't know kung kung saan. Pero napapansin niyo ba na kasi nung nakaraan nanood ako just so happen na sa restaurant nag-happy hour kami. Sa restaurant nanalo yung Swiss over Colombia. Okay, sa soccer. Grabe, nag-iiyakan sila, di ba? Tapos yung mga katabi namin, mga Latino, ay talagang nagsisigaw. Oo, kaya ako naman di ko alam kung kanino kakampi. Pero kasi nanggaling ako sa Switzerland, kaya di ba? Swiss ako. Pero di ako nagpapakita, hindi pa nagpapahalata, di ba? Na, na nag-cheer talaga or what. Pero nakita mo yun, yung ganitong klaseng laro, talagang dinidibdib yan ng government nila, especially yung yung Mexico and even sa Amerika. Sinusuportahan talaga yan. Sinusuportahan talaga yan ng gobyerno. Sa atin kaya wala masyadong football kasi ayaw suportahan ng gobyerno dahil imbis na isuporta nila, nanakawin nila. At wala rin tayong mga malalaking football field. Dahil ninanakaw nila at binabaha na tayo, paano ka pa magtatayo ng football field? Alam niyo ba yung reason na yon? Kung bakit wala masyadong nagsasoccer o nagpa-football sa atin? Number one, walang budget. Ayaw budgetan ng gobyerno kasi nanakawin. Pwede saan tayo mag-compete eh. Okay? Ano pa? Walang pambiling mga sapatos ang mga kabataan
Damit kasi ang soccer, ang football, sisipain mo yung bola. Pag sinipa mo, takatsinelas ka lang, bali ang hinlalaki mo. Unlike kapag basketball, laro ng kahit sino pwede mag-basketball. Kumuha ka lang ng sako, butasin mo lang, isabit mo doon sa likod ng backyard mo, nakapaa ka lang o kahit nakahubad ka, pwede ka mag-basketball, right? Then yung basketball sa atin, naging, ano naman yan, private naman yan, pinupunduhan ng mga oligarchs. And look at si Rene Butterbonia, ayun, humble. Nakita ko lahat ng mga video in the past. Alam mo, doon mo makikita yun. Hindi sa akin dahilan yung kasi busy siya eh. Kasi nagmamadali siya. Si Rene, rest in peace, Rene Butterbonia. My God, lahat ng video niya. Napapanood ko kasi finalo ko yung mga page niya, page ng nanay niya, page ng mga kaibigan niya. Kasi gusto ko makita kung anong klaseng bata. Wala kang makikita na bastos yung bata or something na nagpapakita ng attitude or something. Isang negative point lang naman na nakita ko kay Iyala. Yung ganyan. No? Feeling diva daw, sabi ni Farma Maraga. Sana magpaka-humble lang siya kasi doon ka masisira eh. Okay, kung maalala natin, sabi ni Jack Sparrow, si Eric Buhain noon, hinangaan ngayon, kinain na ng politika, naging magnanakaw na din. Ano, hindi ko alam, anong posisyon niya? Ni Eric Buhain, hindi ko siya masyado na, alam ko yung pangalan na yan. Di ba? Okay, tamo si Franz Pumaren. Andyan, kasama sa Maleta Gang. Okay? Kaya masyado kayong bilib na bilib sa mga kaputang inahan dyan. I'm telling you. Pag senior citizen na ako, sasabihin nyo, kung buhay pa tayong lahat, kung magkaedad lang tayo, sasabihin nyo sa akin, tama na naman si Maharlika. Right? Ay, oo nga. Natalo siya ng 2025. Natalo siya ni Leandro. Okay. Okay, tamo, politika pa rin. Chairman ng Philippine Sports Commission noong 2002 to 2005. Chairman ng Games and Amusement Board 2005-2010. Naging Executive Director ng Bureau of Immigration noong 2010. Okay. Dilawan moves pala ito. Ang question, may mga nanakaw kaya siya? O namalitahan kaya siya? Alright? Si Pumaren may bilyones na mansyon. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Talaga? Nililigawan daw ni Hanta Virus na makuha ang endorsement ni Ayala. Talaga ba? Oh my God. Tingnan natin kung maliligawan niya. Tsaka na natin bugbugin kapag in-endorse si Hanta Virus. Pero I don't think so. Maybe yung mga advisor niya baka hindi papayagan. Bata pa kasi yan. Bata pa yan. Pero proud ba kayo na maging Pilipino? Right? Cry some more. Proud ba kayo? Yes. Bats vlog, madali lumaki ang ulo pag sumikat. Oo nga. Hindi siya. Sabi ko, ano ba to? Sabi niya. God. My God. Senyalis yun. Lalong lumanalo ng manalo yun, hindi lang yun ang magiging attitude niya. Mga artista, si Dan Fernandez, yan yung ulol na yan. Son-in-law, si buhain ni General Ermita, sabi ni Ma'am Edna Servita Agustin. Ayaw niya pa ma-involve sa politics si Ayala. Nagsalita na siya, sabi ni Luz Beminda Almonte. Talaga ba? Oo naman. Kasi pag nag-involve sa politics, makukuyog siya. Whether sa side natin o sa side ng kabila. Ganon talaga. Right? Sabi ni J. Idalia, dapat lagi po tayong mapagmatsyag. Sabi ni Efren, Maharlika lang ang sakala mo, hindi na papayag si Bitag. Yung challenge accepted kay Bitag, mukhang malabo na yung palangga. Natakot na, bumag na yung buntot niya. Right? Bumag na buntot nun. Okay. Hindi ko katukayo si Clarissa Taratara dahil hindi naman Claire ang pangalan niya sa birth certificate niya. I'm the real Claire.
Mahina ang negosyo ngayon kasi magulo ang gobyerno. Parang may pandemya kaya totoo ang daming gutom, sabi ni Xiaomi. Right? Anyway, mga kababayan, ano ba yung sinabi ko? Okay? So far, ganon. Sana talaga kumilos na kayo. Patalsikin nyo na yung mga adik. Sana po, or pumantay ang mga paa nila, maggurgur na sila lahat para mabawasan naman yung problema natin sa ating bayan. Mag-ingat po kayo, lalo yung mga binabaha. Grabe, ano? Sabi ni Wasa, ano po masasabi mo sa peklat ni VP sa liig niya? Hindi ba sabi nga ni Inday, sinubukan nila akong igurgur, pero hindi sila nagwagi. O, baka sinubukan siyang igurgur. Hayaan mo, tanong ko kay Inday. Pag nagkita kami sa somewhere. Ano daw? Panoorin kung paano lumusob ang bitag. Ano daw? Paano lumusob? Saan lumusob ang bitag? Nabitag na nga ni Marlica dyan eh. Si bitag nyo. Sige, sasagot ako ng tanong. Sabi ni Richard, natakot si bitag oplok. Baka mabuking siya sa mga kabulastugan niya. Natakot na yun, hindi na yung pupunta. Hindi na, binigyan ko na siya ng taning. Dapat ngayon sumagot na siya. Siya pa nag-challenge sa akin, ha? Ano daw kami, pagbibigyan daw niya ako live. Asa na siya, bumag na yung buntot niya. Sabi nga ni Palangga, si Marley Kaling katapat niya. Mga duwag yung mga yan, Palangga. Mamarivic. MGT, mga duwag yung mga yan. Sabi ni Rian Road Trip. Okay, si Charlotte. Alright. Balang araw, mag-iba ka maging ganyan din yan. Anyway, mga kababayan, I'll talk to you again later. Thank you.